Nakakatuwang pagmasdan dahil may mga taong nagmalasakit sa aming mga estudyanteng katutubong mangyan. Hindi alintana ang layo, hirap ng biyahe, ulan at kakulangan sa tubig basta maipadama lang sa mga bata na sila ay mahalaga at hindi nakakalimutan. Kaya tara, samahan nyo nga ako at ikikwento ko sa inyo ang makabuluhang pagbisita ng I Give Hope, JCI Imus Haligi at Keep Hope Alive dito sa Kinumay Elementary School kung saan nag-uumapaw ang saya, kultura at pasasalamat. Hello mga bishi! Nitong nakaraang Sabado kahit walang pasok, ako at ang aking mga kasamahang guro ay umakyat na nga sa aming paaralan ng Kinumay dahil meron kaming darating na bisita. Sila nga ay 3 organisasyon na magbibigay ng school supply sa aming mga estudyanteng katutubong mangyan. Hindi nga naging madali ang araw na yon dahil saktong pagdating nila, umuulan, brown out at walang tubig dito sa aming paaralan. Pero kahit ganun, tuloy ang misyon, tuloy ang pagmamalasakit. At alam niyo ba mga bishi na kahit sobrang dilim yung mga magulang, tinutulungan talaga nila yung aming mga bisita sa pagluluto. Buti na nga lang din meron nga kaming power station dito sa school at yun nga ang nagsilbing liwanag namin nung gabi. Kung wala siguro kaming power station, ay ang sakit ng ulo ko kasi first time lang din namin talagang magkaroon ng bisita na umuulan, brown out, walang tubig, as in, nakakaloka mga bishi, ganun pala yung feeling. Kaya naman nung ako inimbitahang magsalita sa unahan, ang una ko agad sinabi ay pasensya kasi wala nga pong kuryente. Dinagdag ko nga din sa akin sinabi na siguro pagkakataon na nga yun ng mga taga Maynila na maranasan talaga kung ano yung buhay dito sa probinsya, lalo na dito sa bundok. Yung walang signal, walang kuryente, walang tubig, as in back to basic talaga. Simple nga lang yung aming naging programa. Isang natatanging handog na bilang nga ng ating mga katutubong mangyan ang kanilang ibinigay sa aming mga bisita na kung tawagin nila ay ang ambahan. Ang ambahan ay isang anyo ng katutubong tula ng mga mangyan. Binubuo ng 7 pantig bawat linya at karaniwang tumatalakay sa buhay, kalikasan, karunungan at damdamin. Ito nga ay binibigkas ng may himig at ritmo at madalas pinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Sa gabing iyon, naging daluyan ito ng pasasalamat at paggalang para sa mga bisita. Kasunod nito, sumayaw nga ang aming mga estudyante ng isang katutubong sayaw, isang pagpapakita ng kanilang kultura, sining at pagkakakilanlan. Madilim man, pero ito ay naging isang gabing puno ng kulay, musika at tradisyon. Kinabukasan, hindi pa rin natapos ang biyaya dahil meron ngang pa-feeding program para sa buong komunidad. Sila nga ay nagpakain ng mainit na sopas, tapos pansit na ang halo ay sardinas. Sa aking pagkakaalam, etong pansit na may halong sardinas ang pinakapaboritong pagkain ng ating mga katutubong mangyan. Habang sila nga ay kumakain, kitang-kita mo yung tuwa at kagalakan sa kanilang mga mukha. Damang-dama nila ang pagmamalasakit ng mga taong kahit hindi nila kadugo ay parang pamilya kung umalalay. Nagpapasalamat nga po ako sa mga magulang nitong aming mga estudyante dahil sa tuwing may mga ganitong gawain, hindi nyo po kami pinababayaan, patuloy nyo po kaming sinusuportahan at tinutulungan. Habang unti-unting inaayos ng mga volunteers ang mga gamit na ipapamigay, grabe yung tuwa naming mga guro dahil nakita namin na hindi lang school supplies, bags at chinelas, raincoat ang kanilang ibibigay. Meron pang mga laruan. 125 nga ang aming estudyante dito sa Kinumay Elementary School at ang nakakatuwa, lahat sila makakatanggap, walang maiiwan. Sa pagsisimula nga ng aming programa, isa-isang nagbigay ng mensahe ang mga taong nasa likod ng napakagandang gawaing ito. Unang ang nagsalita si Mr. Mike Tagle, ang presidente ng I Give Hope. Ibinahagi niya ang kanyang layunin na makatulong sa mga kabataan lalo na sa mga lugar na nasa liblib at madalas ay hindi nararating ng tulong. Mababaka sa kanyang mga salita ang sinseridad at tunay na malasakit para sa kinabukasan ng mga kabataang tulad ng mga estudyante ng Kinumay. Hindi lang ito basta proyekto para sa kanila, isa itong misyon ng pag-asa. Sumunod nga nagsalita si Sir Jack Campat, ang founder ng JCI Imus Haligi. Ito nga ang pangalawang pagkakataon na makarating siya dito sa Kinumay dahil parang year 2018 nakapunta na din siya dito. Sa gitna ng aming programa, merong medical mission dahil personal na dumating ang aming municipal vice mayor, walang iba kundi si Vice Mayor Shernan Gamol, ang founder ng Keep Hope Alive. Check up siya sa mga bata at magulang, tahimik pero mapagmalasakit, ramdam ang sinseridad sa bawat tanong, sa bawat pakikipag-usap. Isa siyang leader na may puso at ang kanyang presensya ay nagdala ng inspirasyon sa buong komunidad. Pero higit sa lahat, nais ko pong bigyang diin ng isang napakahalagang tao na naging dahilan kung bakit nakarating ang proyektong ito dito sa aming paaralan. Maraming salamat po kay Miss Amy Gamol. Siya po kasi ang nag-reach out sa amin, siya ang tumawag, nagtanong, nakipag-ugnayan at
buong pusong nagsabing, "Ma'am, gusto naming matulungan ang Kinumay. Kung hindi dahil sa kanyang malasakit at inisyatiba, maaaring hindi namin maranasan ng ganito kasaya, kabusog at kasing makabuluhang araw. Miss Amy, maraming salamat sa iyong puso para sa aming paaralan. Isa kang inspirasyon at tunay kang tulay ng pag-asa." Nung natapos na nga ang palaro, nagsimula na nga ipamigay yung kanilang mga regalo para sa aming mga estudyante. Ang mga bata ay nagsimula na nga pumila ng maayos. Nagsimula muna sa kinder. Pagdating naman sa size ng paa ng mga bata, hiningi muna sa amin ni Miss Amy kung ano nga ba ang mga size ng mga estudyante. Kaya naman nung kanilang sinukat, saktong-sakto talaga mga bishi. Alam nyo ba mga bishi na sobrang saya ko talaga ngayon dahil sa loob ng 6 na buwan na pag-stay ko dito sa Kinumay, eto yung pangalawang pagkakataon na magkakaroon ng outreach program dito. At sa tuwing kami nga ay nagkikita ng CQ leader, walang iba kundi si Bapalido, palagi niya sinasabi na nagpapasalamat nga daw siya dahil palaging naaabutan ng tulong ang CQ Kinumay. Ang mas nakakatuwa pa mga bishi, bukod po sa kanilang ibinigay na school supplies, bag, tsinelas, raincoat, laruan at pagkain, hindi pa po doon nagtatapos ang tulong ng aming mga bisita. Binahagi rin nila sa amin ang kanilang hangarin na magbigay ng solar street lights para sa aming komunidad. Lugar na kung saan madalas ay lubog ang dilim tuwing gabi, ang mga solar street lights ay magiging liwanag hindi lang sa daan kundi liwanag din ng pag-asa at seguridad para sa bawat pamilyang naninirahan dito. At hindi lang yon, kung mas papala rin, may plano din silang mag-install ng water filtration system upang makakuha kami ng malinis at ligtas na inuming tubig. Kaya kung mayroon man pong mabuting puso na nanonood ngayon o nakakapanood ng vlog na ito at nais nyo rin pong maging parte ng pagbabago sa buhay ng mga batang katutubo, bukas po ang aming pinto at puso sa inyong pagtulong. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting tumatahimik ang paligid, habang ang mga bata ay masayang bitbit ang kanilang mga bags, school supplies, laruan at alaala ng araw na ito, hindi ko maiwasang mapuno ng pasasalamat ang puso ko. Sobrang pasalamat po sa I Give Hope, JCI Imus Halige at Keep Hope Alive. Sa inyong walang pagod na pagmamalasakit, sa inyong dedikasyon, sa inyong pagbibigay pag-asa sa mga katulad naming nasa liblib na bahagi ng bansa, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat din sa lahat ng donors at sponsors na naging instrumento ng biyayang ito. Hindi man namin kayo makilala isa-isa, ang ginawa niyong kabutihan ay nakaukit na sa aming mga puso. Muli po, mula sa aming lahat dito sa Kinumay Elementary School, mula sa 125 estudyante, sa mga guro at buong komunidad ng mga katutubong mangyan, maraming salamat po. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam! We give hope! We give hope!